Magandang umaga sa lahat. Andito na naman ako para magbahagi ng mga kaalaman o idea hinggil sa self-defense, the basic mode, at ganun din sa mga gamit espiritual. Kasi ho yan self-defense at ariling espiritual ay walang pinagkaiba. Pwede yan magkahiwalay at pwede rin magkasama. Nasa nagagamit na lang kung papaano ito pauubrahin sa kanilang sarili. So before anything else, maraming salamat sa aking 143 subscriber dito sa aking YouTube channel, Christom76. At hope you like, subscribe, and share by clicking the notification bell para nagkakaroon kayo ng idea sa self-defense at iba pang mga gamit pandepensa, lalo na sa espiritual. Sa aking mga followers, aking live ranting sa aking TikTok channel na ngayon ay nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, you know who you are and I know who you are. Many thanks sa inyong pag-subscribe dito sa aking channel. So hindi ko na pahahapain and let's get started to our topic right now. So sa inyong harapan ay nakikita nyo uli ang iba't ibang mga gamit espiritual. Uumpisahan po natin yan dito. Ang tawag ho dito ay meditation beads. Kung hindi ho ako nagkakamali, ito'y parang gawa sa mga crystal rock kasi may kabigatan ho siya. I think this is a citrine type quartz. Hindi ko lang alam kung ito ay 55 lahat-lahat itong pagkakabuo nito. Ito ho ay ginagamit pag kayo'y magme-meditate. At ang i-meditate ninyo para palakasin ang inyong aura sa inyong katawang pisikal at espiritual ay Om. At ganito ho ang pagbanggit ng Om. 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 Ganyan ho ang pagbanggit. At bawat pagkatapos ng isang Om ninyo, ang katumbas niya na isang beads. Hihinga kayo ng malalim, inhale at exhale. At pag nag-Om kayo, Om. Matagal siya na dapat ay nagbabibrate sa bawat bigkas ninyo. Ang Om ay minemeditate para palakasin ang inyong sarili. Ganun din ang gamit na hawak ninyo sa taglay espiritual. Ang pagme-meditate ay hindi lamang ho gamit sa espiritual, ito ay nagpapalakas din ho ng katawang lupa natin, physically, mentally, emotionally, psychologically, and spiritually, na pinakamahalaga sa lahat. So kapag kayo gumamit nito sa meditation, isa-isa ho yan, bawat isa hanggang matapos ninyo, hanggang makabalik kayo dito sa dulo, dito. At kayo ay nakaupo ng Indian seat. Pwedeng meron kayong kandila sa harapan o style triangulo sa harapan at sa kaliwat kanang gilid ninyo. Pwede rin naman pa-diamond na nasa likuran. Para pag kayo nag-meditate, malakas ang hatak ng grounding energy sa lupa. At ang pag-meditate, gagawin ninyo ng umaga or hapon. Pwede din naman sa tanghali at pwede din naman sa gabi. Nasa sa inyo, basta time management nyo lang para hindi ito mag-conflict sa mga gawain nyo sa araw-araw, sa inyong pagtatrabaho o pagpasok sa eskwelahan.
At gagawin ninyo ang pag-meditate araw-araw. Once na sinimulan ninyo yan ho ay dire-diretso na hanggang sa inyong katandaan. At pag yan ay lagi ninyong ginagawa, mararamdaman ninyo sa inyong sarili ang aura, energy na nanggagaling sa lupa at sa kalikasan at sa kalawakan. Kung ano paman ang ibang kaalaman hinggil sa meditation, pwede nyo itong i-search sa Google, sa YouTube, or pwede kayong magtanong sa mga maestro or sa mga taong nagme-meditate na, specifically doon sa mga may third eye. Basta't siguraduhin nyo lang na i-guide kayo at tama ang ituturo sa inyo. Ito naman ho ay another form ng Trespico. So you can see may mata siya na according sa mga matatandang mag-aagimat, sumisimbolo sa mata ng Ama, ang kataas-taasan. So ito ho ay gawa sa dignum. So paano ba ho malalaman kung gawa sa dignum? Kung tunay, ayon sa aking na-research at ayon din sa mga lalathala ng mga matatanda sa espiritual, ito'y ilulubog ninyo sa tubig at kapag ito'y bumagsak ng diretso, ibig sabihin nun, tunay ito. At pwede nyo rin itong malaman kung tunay itong dignum sa pamamagitan ng pagdila. Kung ito'y maanghang na medyo mapakla na may what do you call this, malansa, then authentic ang hawak ninyong dignum kahit ano pa mang forma nito. Kasi sa akin, napatunayan ko na yan dito. Binagsak ko sa tubig, lumubog ng dire-diretso at dinilaan ko. At ayon sa mga sabi-sabi or turo, ay napatunayan ko na totoo nga. So, ang ganitong Trespico na dignum ay walang kinaiba dito sa tanso na Trespico. Pareho rin ang gamit nila sa gamutan, sa depensa, at sa prosperity lock. Ito naman ho ay isang klase rin ng dignum. Isang klase ng Trespico pala, sorry. So makikita ninyo may inscription ng mga Latin words ang likod at harapan nito. Ito'y isa rin sa aking mga koleksyon na na-feature na dito sa aking YouTube just recently. At sa nagdaang buwan at taon, way back 2023. So ito'y luma or should I say antikong klase ng Trespico. Dahil halos hindi nyo na mabasa yung letrang nakasulat. Ayan, kung inyong sisipatin, ay inyong makikita. Medyo nagbo-blur lang yung camera kaya hindi siya nagiging malinaw. So ayan ho siya, kung titingnan nyo maigi. Same thing din lang ho ang gamit ng Trespico na ito sa larangan, kagaya ng aking nabanggit. Nasa sa inyo din yan kung paano nyo pa uubrahin sa nagtatangan. Ito naman ho ay ang mga tinatawag na mutya. Ito ho ay dayap that according to some, ito daw ay buto ng di umano kalamansi, or kung yun nga ba ang tamang terminology dito. Siguro ito'y galing sa kalamansi na medyo malaki-laki. At ang ganitong klaseng buto ay bihirang-bihira makita dahil ito'y mutya. If you want to know further more about this, tanungin ninyo yung mga naghahawak or may mga mutyang tangan sa kanila ng mga maestro o kahit mga individual para malaman nyo rin. Ito naman ay batong ara. Isang puti
at isang itim. Ito'y gamit ni sa proteksyon. Walang pinagkaiba dito sa dayap. Pero ang pinakagamit talaga nito ay sa business or sa pag-a-apply ng trabaho para swertihin ka. Yung iba, ginagamit ito sa sugal or pagtaya sa mga lottery or loto, basta involving gambling. Nasa sa tao din yun kung paano nila gagamitin. Pero para sa akin, gamit ko itong pamprotekta sa aking sarili, sa aking pamilya at sa aking tahanan ng liwas sa aking harapan ang mga negatibo at nagtatangka ng hindi maganda, whether may alaman sila sa spiritual or mag-aanting o plain individual. Kagaya ng mga medalya, malawak din ang paggamit or paggagamitan nito. Depende na lang sa tao na gagamit kung saan nila gagamitin, kung sa mabuti ba o masama. Dahil sa pag-aaral ng spiritual, walang masama, walang mabuti. Lahat yan ay balanse. Kaya nga nasa tao na kung papaano gagamitin at pauubrahin. Ang mahika ay either good or bad, left or right. Kaya nga, so above, so below, and to the middle. Kung aalamin nyo lang ang pasikot-sikot sa larangang espiritual ay inyong malalaman. Ito naman ho ang tinatawag na onyx quartz. As you can see, ang nakadipik sa kanya ay si Shiva ba? Or si Buddha. Pero tingin ko si Shiva Oo nga, si Shiva na may dalang espada yata. Ayan ho, kung nakikita ninyo. Ito ho ay onyx quartz. This is authentic and made in China. Ngayon, kung gusto ninyong maka-acquire ng mga ganito, punta na lang kayo sa Umping o sa Chinatown, dyan sa Quiapo, sa mga taga dito sa Luzon, at makaka-acquire kayo ng ganito. Or kung may kaibigan kayo or may kamag-anak na OFW na nagtatrabaho sa either Hong Kong, Taiwan, China, Thailand, Singapore, Indonesia, basta dito sa Southeast Asia, kahit sa Vietnam pa o Myanmar o Cambodia, etc., makaka-acquire kayo nito. Ang gamit naman ho ng ganitong kwintas or medalya na rin ay sa proteksyon din laban sa mga negatibong tao at espiritu sa kapaligiran. Ito'y binebless ng mga monk kung hindi ako nagkakamali bago suotin. And once you wear it, you should always wear it so that you do not attract negativity but attract positivity, especially in terms of financial aid and applying for a job or business. At lihis din ito sa mga aksidente, sa mga signos planetas at dilubyo kapag ito'y dala-dala at suot-suot ninyo. Dahil ang black onyx quartz ay naglalayo ng negatibo sa kapaligiran maging sa inyong katawan. So yun ho yan. Yan ho bali ang gamit. And last but not the least ay ito ho nga rosary. Just like the other are made of dignum. So ayan ho, rosary siya na dignum. Ang gitna ho niya ay tres pikong mata rin at ang crucifix niya ay dignum. So ano ba ang gamit ho nito? Sa aking pagkakaalam at sa mga manggagamot, ito ho ay ginagamit at ikinukwintas sa mga naiengkanto or napoposes kung ine-exorcismo ng isang manggagamot. Ito'y inuusalan at pinapahira ng langis ng niyog na isang mata or walang mata.
then ikukwintas o ipasusuot sa may sanib bago dasalan at alisin kung ano man ang negatibong nakasanib sa kanila. Hanggat hindi naaalis, ito'y nakakwintas. Yan ho ay base sa nakita kong ebidensya na gamit-gamit ng mga manggagamot o albularyo dito sa lugar ko way back, at ayon na rin sa mga kwento-kwento. Ngayon, kung hindi ka naman manggagamot at albularyo, pwede ka rin gumamit nito bilang proteksyon, or kung nagnunubina ka or kahit nagme-meditate ka, pwede mo itong gamitin. Yung iba kasi kala porket rosary hindi na nagagamit sa meditation sa Om. Mali kayo. Nagagamit yan. Papaano? Para-paraan lang. Nasa sa inyo yan. Ang pagpapalakas dito ay pinapahiran, like I said, ng langis, ng nyog na isa or walang mata. Then, papainitan mo siya sa silaw ng araw at sa silaw ng buwan. And after that, kung may alam kang orasyon, idadasal mo ng mataimtim at iihip dito so that nabubuhay siya. Any Latin word na orasyon will do. Pwedeng Tagalog din o pwedeng English. Nasa kaparaanan ninyo yan at pagtitiwala sa inyong hahawakan. So yun. Yan ho lang yung mamunting pagbabahagi ko ng depensa na ayon sa gamit sa mga nakikita ninyo sa inyong harapan. Isa lang ho masasabi ko sa inyo. Ang pagpapaubra ho ng mga ganyang bagay ay dinidibdib at pinaniniwalaan at siniseryoso. Dahil kung hindi, wala rin kayong mapapaubra o mapapatalab. And once you start devoting sa aral ng spiritual path, ay yan ho'y dire-diretso na. Basta tandaan ho lang natin na gamitin sa mabuti, hindi sa pagyayabang o pang-aargabyado ng mahihina. At gamitin din sa pagtulong sa kapwa para lalo pang lumakas at bumagsik ang inyong tangan. Tatandaan ho palagi, there is no left and there is no right. Only balance spiritual power. Para lang ho yan, yin at yang. Ganun lang ho yan. So, wag tayo magpadala sa mga aral na ililigaw tayo. Kung ano yung aralin natin, focus lang tayo doon. Huwag na tayong makinig sa iba pang sabi-sabi. Dahil pag tayo nakinig, makakagulo lang ito sa ating isipan at sa ating inaaral. Payo lang ho. And by the way, sa ibang mga nagtatanong o nagko-comment sa akin sa aking YouTube, hindi ho ako nagbebenta or namamalimos or nagtuturo. Ako ho'y nagbibigay lang ng informasyon at idea so that yung mga newbie na gustong sumabak sa larangan ay hindi maliligaw. At least kahit konti, may alam silang mababasihan. At ito din ay para doon sa ibang magtatangan na nag-aaral ng self-defense, gustong protektahan ng kanilang pamilya, tahanan, iwas sa mga negatibo at kapahamakan at hindi magaganda sa kapaligiran, yung mga yan ay pwede nyong gamitin. Basta't dadalhin nyo lagi, paniniwalaan at dadasalan. Yun lang ho ang panuntunan sa mga gamit na yan. Hindi rin naman yan pilitan, doon lang ho sa mga naniniwala. At doon sa mga hindi, well, masasabi ko lang ay wala na hong basagan ng trip. Kanya-kanya ho tayo ng paniniwala sa aral at turo. So, yun lang ho ang aking masasabi. At mulit-muli, maraming salamat po uli. And I hope you like, subscribe, and share this video to your friends so that marami pa tayong mabigyang aral hinggil sa self-defense at sa mga ganitong bagay. So, hanggang sa susunod po muling pagbabahagi. And magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayong araw ho ng Huwebes,
February 1, 2024. Marami hong salamat uli.